Oras na para sa maiinit na balita. Oras na lamang ang binibilang bago ipagdiwang ang Pasko. Buong puwersang nakatutok ang GMA Integrated News sa ilang pangunahing destinasyon na sinasadya ng mga Pilipino tuwing holiday season. At tiyak na marami pang humahabol sa biyahe at pamimili. Tulad dito sa tinigurang lechon capital of the Philippines, ang La Loma, Quezon City. Nakatutok din si Marisol Abdurrahman sa Batangas Port at nasa Ninoy Aquino International Airport naman si JP Soriano. Si Oscar Oida nakamonitor pa rin sa Parañaque Integrated Terminal Exchange habang si Bernadette Reyes ay nakamonitor sa mga last-minute shoppers ng mga paghanda sa Noche Buena mamaya. Kilo-kilometro naman ang haba ng pila ng mga sasakyang stranded papasok po sa Matnog Port dyan sa Sorsogon. Aabot na sa mahigit 13 kilometro ang pila sa bahagi ng Maharlika Highway, katumbas ng mahigit 1,600 sasakyan. Sa kabila po niyan ay ang pagbabawal sa mga sasakyan na pumila sa mga kurbadang bahagi ng highway at maging sa mga landslide-prone area. Karamihan po sa mga stranded, mga truck na inabutan na ng mahigit 12 oras. Ayon sa mga otoridad, natatagal lang bumalik ang mga barko sa Matnog Port dahil kaunti lamang ang sumasakay mula sa Pantalan sa Allen Samar. Bumagal din ang takbo ng mga roro dahil sa maalon ang dagat. Hindi nakasakay papunta sa kani-kanilang destinasyon ang ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kahapon. Dahil daw yan sa mahabang pila sa security check ng paliparan. Sa 6 kasi na x-ray machine ng airport security, 3 lamang daw ang gumana. Kaya ang pila ng mga pasahero umabot sa departure lobby. Ilang oras ang inabot niyan, dahilan para hindi na makaabot sa kanilang flight ang ilang pasahero. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng NAIA at ng mga airlines kaugnay ng insidenteng ito. Dahil po sa landslide, ilang oras na sarado sa mga motorista ang kalsada sa isang sitio sa Dalaget, Cebu. Papunta sa Argao ang nasabing kalsada. Nitong linggo, nangyari po ang pagguho ng bahagi ng bundok kasunod ng ilang araw na ulan. Nalinis naman agad ang lugar. May naitalang landslide din sa Natonin Mountain Province. Naialis na ang mga humambalang na debris mula sa gumuhong parte ng bundok. Ang landslide dulot din ng pag-ulan doon. Dahil sa insidente, pansamantalang naputol ang linya ng kuryente sa ilang lugar matapos mabagsakan ng natumbang puno ang ilang kawad ng kuryente. Ngayon pong bisperas na nga po ng Pasko, maulang panahon pa rin kaya ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan po ang hanggang matitinding ulan sa Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Northern Samar. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang mararanasan sa Aurora, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Marinduque, Romblon, Masbate, Eastern Samar at Samar. Pinapaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Shear line o pagsasalubong ng malamig at ng mainit na hangin ang nagdadala ngayon ng maulang panahon sa mga nasabing lugar. Habang hanging amihan sa iba pang panig ng Luzon kasama na po ang Metro Manila. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Patuloy namang tinutumbok ng bagyong nasa West Philippine Sea ang Vietnam. Isa na itong tropical storm at may international name na Pabuk ayon sa Pag-asa. Yan ang dating bagyong Romina. Narito tayo ngayon sa bahagi ng lechon dito sa La Loma, Quezon City, partikular dito sa A. Bonifacio Street. Ilang daang metro lang layo mula rito sa hilera ng mga lechonan sa may Calavite Street. Dito tulad doon ay dagsana yung mga namimili ng lechon bilang handa para sa Noche Buena ilang oras mula ngayon. Kanina nga ipinasilip sa atin kung paano niluluto ang malutong at malasang lechon dito sa La Loma.
Mula sa pagkatay na ginagawa sa bahaging ito ng establishmento hanggang sa maluto itong mga lechon, inaabot daw ng hanggang 6 na oras, hanggang 8 oras, depende yan sa laki. Itong mga nakasalang na ito ay nasa mga 2 oras na ito at malapit na maluto at nilalagyan ng secret ingredient. Yan yung kanilang ipinapahay dito na siya nagpapasarap doon sa kanilang mga lechon. At kung inyo mapapansin, yung mga lechon ay nasa pagitan ng mga uling dahil kapag sumayad daw yung mismong taba nung lechon ay nagliliyab yung mga lechon at nasusunog yung baboy. Kung kaya ganyan yung kanilang estilo, nasa gitna lang talaga yung mga uling para maganda yung pagkakaluto nitong mga lechon na ito. On average, nasa 100 daw yung naibebenta nila dito sa lechon na ito sa bisperas ng Pasko. Bukod sa lechon ay classic din handa tuwing Noche Buena ang ham. Doon nga sa may Quiapo sa Maynila ay maagang pinilahan ng isang sikat na tindahan ng hamon. Ang bone-in ham, 1,860 pesos ang presyo roon kada kilo habang 1,760 pesos naman ang deboned. Meron ding pineapple ham, 1,360 pesos at scrap ham na 1,720 pesos per kilo. Sa mga hanap ay bacon, 1,200 pesos kada kilo ang smoked variety, habang 1,400 pesos naman ang sweet bacon. Sa mga magla-last minute na shopping ng mga pangregalo at pang Noche Buena ngayong pong bisperas ng Pasko, maghanda po kayo sa dagsa ng mga tao at pahirap ang pag-book ng mga masasakyan. Balitang hatid ni EJ Gomez. Kanya-kanyang diskarte ang mga Pinoy sa kanilang last-minute shopping kagabi bago ang bisperas ng Pasko ngayong araw. Extended ang operating hours ng mga mall tuwing holiday season. Sa isang mall sa Quezon City, may ilan na sinagad ang oras nila kagabi para sa mga paghahandang gagawin nila sa Noche Buena mamaya. Tulad na lang ng pamilya ni Christy na bumiyahe mula sa Tondo, Maynila. Sobrang dami po ng tao sa loob ng mall. Namili po kami ng pamasko ng mga 2 kong anak, sapatos, damit, tsaka damit po namin mag-asawa. Si Kimbert naman, ilang oras ang itinagal sa mall para mag-grocery kagabi. Usually mga menu for kare-kare, salad, ay yung mga usual na handa po kasi namin. Dami pong tao, napakahaba po ng pila. At nang pauwi na nga siya, pahirapan naman makabook ng masasakyan. Si Harley at kanyang mga kabarkada nagkita lang sa mall para sabay-sabay na pumunta sa kanilang Christmas get-together. Pero ang saya sa muling pagkikita-kita, nahaluan ng stress dahil wala silang masakyan. Ang hirap po kasi ang dami pong mga tao. Kung ano lang po nung maabutan, kunwari jeep. Ayun na lang kasi punuan, wala naman choice na iba. Pag inantay ko pa po nung bus, malilate po sa pupuntahan. Mismong mga rider, ininda rin ng matinding traffic. Talagang pagka-rush hour, sobrang traffic talaga. No? Kaya ginagawa namin ng mga rider, sumisingit-singit na lang kami para makarating kami sa pupuntahan namin ng maayos. Nag-iingat naman para lang maayos makarating mga pasero namin. Aniya, bagamat marami ang nagbubook ngayon ng masasakyang motorsiklo, halos tabla lang din daw ang kita nila dahil sa tagal ng oras nila sa kalsada at laki ng nakukonsumong gasolina. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula pa kahapon ay 24 oras na ang paghahanda at pagluluto ng lechon dito sa La Loma. Dito lang sa lechon na ito kung saan tayo naroroon ay kaya nila magluto ng hanggang 1,000 lechon sa 24 oras na operasyon. Ayon sa presidente ng La Loma Lechoneros Association na si Mr. William Chua, masigla daw ang kanilang industriya ngayong taon. Posibleng mas malakas ang kanilang benta ngayong taon kumpara noong mga nakarang taon dahil mas mura ng bahagi ang baboy na kanilang ginagawang lechon. Hindi na ganun kalaki ang problema sa African Swine Fever at marami silang napagkukunang mga backyard hog raiser. Depende sa laki na lechon, aabot ang mga presyo nito mula sa 8,000 piso para sa mga maliliit hanggang sa 10 at 12,000 para sa mga average na size at 15,000 pesos para sa mga malalaking lechon na kaya na magpakain ng 30 katao. Narito ang bahagi ng pahayag ng presidente ng La Loma Lechoneros Association. Kung kukumpara natin sa last year, naka 107 heads tayo. So this year, palagay ko, ganun pa rin naman po.
Abiso po sa mga suki ng Pasig River Ferry Service, wala po yung biyahe ngayong bisperas ng Pasko. Batay sa anunsyo ng MMDA, wala ring biyahe bukas, araw mismo ng Pasko, pati sa December 30 at sa January 1. Half day naman ang operasyon ng ferry sa December 31, habang regular ang mga biyahe sa December 26, 27 at sa 28. Unahin na po natin ang sitwasyon ng mga magtatawid dagat sa Batangas. On the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Mas kaunti na, Connie, ang bilang ng mga pasahero ngayon dito sa Batangas Port kung ikukumpara sa dami ng dumagsa na pasahero dito kahapon. Pero ang pila ng mga sasakyan papasok ng port, mahaba pa rin. Ayan yung mga patawid papunta sa iba't ibang destinasyon. Marami sa kanila dito na nagpalipas na magdamag. May mga natulog sa sasakyan, sa kanilang mga motorsiklo, meron ding sa gilid na mismo ng kalsada. Pagod at puyat daw ang kanilang inabot sa kalbaryong kanilang naranasan. Meron nga tayong mga nakausap ko niya na taon-taon naman daw umuwi sa kanilang mga probinsya, particular na nga dyan sa Mindoro. At dito sila nanggagaling sa Batangas Port. Pero ngayon lang daw nila naranasan ang ganito kahabang pila ng masasakyan at ang haba ng oras na binibilang makasakay lamang sa Roro, patawid na nga doon sa kanilang destinasyon. May mga pila pa rin naman sa mga ticketing booth pero mas kakaunti na ito dihamak kung ikukumpara sa pagkahaba-habang pila kahapon. Sa pinakuling impormasyon ng Batangas Port, abas 8 a.m., mahigit 5,000 na pasahero ang nakatawid na ngayong umaga papunta sa kanilang mga destinasyon. Connie, kung nakikita ninyo dito sa ating likuran, tuloy-tuloy pa rin naman ang biyahe ng mga Roro. At sa pinakahuling tala ng Batangas Port as of 8 a.m. kanina, 426 na mga barko ang bumiyahe. Connie. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman. Ito ang GMA Regional TV News. Balita po sa Luzon mula sa GMA Regional TV, hulikam ang pamamaril sa isang lalaki habang naglalakad kasama ang kanyang nobya sa Santa Rosa, Laguna. Chris, ano ang nangyari sa biktima? Connie, kritikal ngayon ang lagay ng lalaki sa ospital habang patuloy na tinutugis ang mga tumakas na salarin. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Kita ang paglalakad ng lalaking iyan kasama ang kanyang nobya sa Santa Rosa, Laguna. Makikita ring sinusundan sila ng isang lalaking naka-hoodie at face mask. Maya-maya, naglabas ng baril ang sumusunod na lalaki at malapitang binaril ang biktima. Mabilis na tumakbo ang suspect papunta sa motorsiklong minamaneho ng kanyang kasama. Nakatakas ang dalawa na patuloy na tinutugis. Critical naman ngayon sa ospital ang biktima. Sa Mabini, Pangasinan, patay na nang natagpuan ng isang lalaki na nalunod sa Balingkaging River. Biyernes ng tanghali nang magpaalam ang biktima na maliligo sa ilog, pero hindi na siya nakabalik. Natagpuan siyang wala ng buhay matapos ang ilang oras. Ayon sa mga otoridad, posibleng inatake sa puso ang biktima habang naliligo sa ilog kaya siya nalunod. Isang miyembro ng US Marines ang nalunod sa dagat na sakop ng Bangi, Ilocos Norte nito ring Biyernes. Kasalukuyang nakabase ang sundalo sa lugar alinsunod sa isang mission order. Ayon sa investigasyon, naengganyo ang biktima na maligo sa dagat sa gitna ng kanilang training. Narinig pa ng mga kasama niya na humihingi ng saklolo ang nalulunod na biktima. Umabot ng 15 minuto bago na-rescue ang biktima at sinubukang i-revive. Dead on arrival siya sa Bangi District Hospital. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon namang kaliwat kanan na ang paghahanda at pamimili para sa Pasko, mahaba na ang pila sa ilang automated teller machines o ATMs. Gaya na lamang sa Mangaldan dito sa Pangasinan, pila-pila ang mga nais mag-withdraw ng pera sa ilang bangko at supermarkets. Ayon sa ilang mamimili, dumayo pa sila mula sa ibang lugar dahil wala silang mawidrohan. Ito naman ang tips ng mga otoridad para iwas salisi ang publiko. Huwag isulat ang PIN sa iyong ATM card at tiyaking maliwanag ang lugar kung saan magwi-withdraw. Kunin agad ang ATM o ang ATM card, pera at resibo at huwag magbilang ng pera sa harap ng ibang tao. Sabay naman ng Kalasyaw, ininspeksyon ang mga tindahan ng mga paputok at pailaw. Ito'y para matiyak ang kaligtasan at nasusunod ng mga nagbebenta ang mga panuntunan.
Sa ngayon, wala pa raw masyadong pagtaas sa presyo ng ilang paputok. Kabilang dyan ang sinturon ni Judas, bawang, whistle bomb, luces, kwitis, mabuhay at fireworks. Mga mare at pare, back on his lip-sync era si Greenbone star Dennis Trillo. Okay, paano mo napipil ang moment? Feel ang moment ko parang, wow, that's great. Parang competition. Feel na feel talaga ni Dennis ang bawat salita sa trending TikTok sound. Dagdag kwela pa ang gamit niyang filter, kaya 2.4 million views na ang video. Showing his fun side si Kapuso Drama King. Malayo sa kanyang serious role sa Pulang Araw as Colonel Yuta Saito, pati na rin sa 50th Metro Manila Film Festival entry ni Green Bones as Domingo Zamora. Roller coaster of emotions nga raw ang ihahatid ni Dennis sa pelikula sa pag-portray bilang person deprived of liberty. Mapapanood na ang Green Bones sa mga sinihan nationwide simula bukas. Sinabi ng Malacanang na sa Lunes, December 30, pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget sa 2025 dahil binubusisi pa rin ang bersyon ng budget na inaprubahan ng Kongreso. Ayon sa isang eksperto, may negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa kapag hindi pa naisapinal ngayong taon ang 2025 budget. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Kay Pangulong Bongbong Marcos na mismo galing, binabalikan ng ehekutibo ang bawat item sa national budget para makita kung ano ang prioridad at hindi sa budget na lumusot sa BICAM. Pinulong muli ng Pangulo sina Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, Public Works Secretary Manuel Bunoan, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod ito ng puna sa ipinasang budget, kabilang ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Pati na ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, at paglobo ng pondo sa Kongreso. May pangamba ang ilang eksperto sa governance at ekonomiya na kung hindi mareresolba, posible ang reenacted budget sa 2025. Ito yung pagpapatupad muli ng budget na ginamit sa nakalipas na fiscal year hanggat hindi na ipapasa ang panibagong budget. Kapag nag-reenact ng budget, hindi mapopondohan ang mga bagong proyekto na wala sa nireenact na budget. Kaya sabi ng ekonomistang si Emmanuel Leco, hindi ito maganda para sa ekonomiya. Hindi tama na sabihin natin na balikan na lang ang dating budget dahil ang economic environment ay magbabago. Kailangan natin ng budget na angkop sa inaasahan natin na pagbabago sa ekonomiya, pagbabago sa ating mga trade relations next year. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research noong 2001, 2004 at 2006, buong taon nag-operate ang gobyerno sa reenacted budget. Nagkaroon naman ng partial reenacted budget noong 2003, 2005, 2008, 2009 at 2019. Pero pagtitiyak ng Malacanang, mapipirmahan ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Ang target natin bago matapos ang taon, permado ito ng Pangulo at ang Pangulo ay mag-i-issue ng statement dito at magkakaroon ng full briefing ang mga concerned cabinet members tungkol sa budget na lalagdan ng Pangulo. Ayon pa kay Press Secretary Cesar Chavez, hindi raw napag-usapan man lang ang reenacted budget sa mga meeting ng Pangulo. Kailanman ay hindi napag-usapan sa series of meetings ng Pangulo ang reenacted budget. Sapagkat tinitiyak ng Pangulo na mayroong budget na lalagdaan bago matapos ang taong ito. Kung ano man yung kahihinatnan ng budget ng 2025 ay dapat naaayon sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang palasyo tungkol sa mga items sa budget na sinasabing maaring i-veto ng Pangulo. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang OFW ang umuwi ng bansa para makapiling ang kani-kanilang pamilya ngayong Pasko. Silipin po natin ang sitwasyon sa NAIA Terminal 1 sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP?
Connie, mga kapuso, maayos naman ang sitwasyon dito sa NAIA Terminal 1 pero nasaksihan natin, Connie, ang reunion ng ating mga kababayang nagbabalik Pilipinas nang sila ay lumapag dito sa NAIA Terminal 1 arrival area at Connie, na-witness natin yung akapan, yung paghalik na mahigpit na yakap ng mga kababayan nating OFWs nang sila po ay masalubong o sinalubong ng kanila mga kaanak na naghihintay sa kanila dito sa greeters area sa arrivals ng NAIA Terminal 1 ngayong bisperas ng Pasko. Karamihan sa mga flights na dumating ngayon dito, Connie, ay galing Middle East sakay ang mga OFWs na umabot sakto bisperas ng Pasko. Gaya ng isang OFW na galing ng United Arab Emirates na sinalubong ng kanyang ina, mga anak at kapatid. Kwento ng mga OFW sa atin wala raw kasing saya o walang kasing saya at sarap sa pakiramdam ang mayakap ang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Kahit daw kasi madalas silang magka-video chat, iba pa rin talaga yung makapiling ang pamilya sa Pilipinas ngayong Pasko at iba raw Pasko sa Pilipinas. Karamihan sa mga nakausap natin, inilapit talaga sa araw ng Pasko ang uwi sa Pilipinas para makasama pa ang pamilya sa bagong taon. Limitado lang kasi ang leave o bilang ng araw ng bakasyon na ibinigay sa kanila ng kanilang mga employer. Syempre kung may mga dumarating, meron din tayong mga nakitang umaalis at nasaksihan naman natin yan sa ating mga kababayang lilisanin ng Pilipinas ngayong bisperas ng Pasko upang bumalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Bagaman tuloy-tuloy ang arrival at departure ng mga flights, kapansin-pansin di na ganun karami ang pasahero at mga bisita dito sa NAIA Terminal 1. At Connie, lilibubutin pa natin ang iba pang terminals dito sa NAIA upang tignan ang sitwasyon ng mga kababayan nating umuwi at umaalis ngayong bisperas ng Pasko. At yan muna ang latest mula rito sa NAIA. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Malutong at malasa, yan daw ang hanap ng mga customer na nakagawa na magtungo dito sa La Loma para mamili ng lechon. Yung iba may pa-taste test pa, pero karamihan may kanya-kanyang suki na kaya alam na raw nila ang lasa ng kanilang binibilhan. Hanggang bago mag-Noche Buena, wala na raw talagang tigil ang pagtungo rito ng mga bumibili ng lechon. Bagamat mahal, karamihan, buong lechon pa rin ang binibili. Pero meron din namang per kilo na lang, lalo na kung konti lang ang kakain sa kanilang pamilya. Pero ang mag-anak na kinakausap na galing pa sa Rizal kahit mahal, nakaka-budget na raw ang buong lechon para sa Noche Buena. Suki na raw sila ng lechon na ito dahil kabisado na nila ang kalidad at lasa ng lechon dito. Sulit daw kahit mahal dahil sentro lagi ng hapagkainan ang lechon na inaabangan ng buong pamilya. Narito ang aking panayam sa kanila. 25 years na po. Bata pa po kami celebrate ng Pasko talaga. Talagang pamahiin po. Pamahiin pag 25, kailangan may lechon. 4 na beses na naobserbahang nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Ayon sa PHIVOX, sumagal ang mga ito ng mahigit 20 minuto hanggang 4 na oras. Nagkaroon din po ng 25 volcanic earthquakes. Nakapagtala rin ang kagawaran ng mahigit 2,000 tonelada ng asupre na ibinuga ng bulkan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, mataas pa rin po ang tsansa ng biglaan at mas malakas na pagputok. At kaugnay nga po sa lagay ng Bulkang Kanlaon at sunod-sunod na lindol na naitala sa dagat sa bandang Ilocos Sur, makakausap po natin si VFOC sa Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang tanghali po sa inyo. Yes ma'am, magandang tanghali din po sa inyo. Opo, makikikamusta lamang kami sa inyo pong monitoring sa Bulkang Kanlaon. Okay, so for the past 24 hours, tama po kayo, nakapagtala po kami ng 25 volcanic volcanic earthquake, and that's between December 23, 12 a.m. to December 24, 12 a.m. kanina. Nakapagtala kami ng 25 volcanic earthquakes, and sa hapon, nakapagtala po tayo ng 2,200 tons per day of sulfur dioxide. Mas mababa ito kaysa naitala natin noong December 22 na nasa 7,198 tons per day. Nasa alert level 3 pa rin yung Canlaon volcano, meaning there is a high level of unrest, and we expect that there is a possible that there will be a hazardous eruption within the next few weeks. Oh, okay. So maari ho within the next 2 weeks pwede hong makakita tayo ng mas malakas na pagsabog at maari hong itaas pa sa alert level 4 ang ating alert level sa Bulkang Kanlaon?
The possibility is always there within the next few weeks po. Hindi natin kailangan malalaman kung within the next 2 weeks or within the next 3 weeks. Basta ang definition natin is within the next few weeks. And the possibility is always there. So we have to closely watch Canlaon Volcano. We assess this on a day-to-day basis. Tinitingnan natin yung mga parameters. Kapag there's an uptrend, then we may raise it to alert level 4. And kapag meron na namang downtrend, then of course we have to raise it to lower it to alert level 2. I see, okay. At kaugnay naman po dun sa mga sunod-sunod na lindol na itatala po sa offshore ng Ilocos Sur, ano po ba ang nakikita ninyong mangyayari sa mga susunod na araw? Alam naman ho natin, hindi naman mapipredict talaga ang lindol. Pero anong implication po nito? Okay, so kung titignan natin yung sequence of earthquakes sa offshore of Ilocos Sur, yung number of earthquakes from December 19 kung saan nakapagtala tayo ng magnitude 5, and there were on that day there were 70 earthquakes. The following days, kumunti na lang po yung number of earthquakes natin. So on December 20 to 21, nasa 14. And December 21 to 22, nasa 10. And December 22 to 23, 10 na lang din. And between 23 to 24, 4 a.m. kanina, nasa 2 na lamang. So hopefully, dire-diretso pag-dissipate nito. But of course, there is always this possibility na pwede rin namang magkaroon ng bigger earthquake which may produce a tsunami. So kapag if the earthquake is shallow and mataas yung magnitude, then it's always a possibility na magkaroon ng tsunami. Not only in Ilocos Sur, but around the other trenches as well. So we have 6 trenches that are capable of generating tsunamis. Okay, nasabi po natin sa mga nakalipas na mga balita na maaari kung magkakaroon man ho ng panibagong lindol, pwede mag-tsunami at pwede hong tumaas yung pag-alon within 3 feet pa nga ho ba? Ano ho ba ang nakikita ninyong level po? Yung maximum po na height na pwede mag-generate ng tsunami would be at least we have around 10 meters. That's the maximum height na pwede mag-generate ng wave height. Alright, sana wag naman pero maraming salamat po at advance Merry Christmas po sa inyo. Maraming salamat din po and Merry Christmas din po sa inyo. Yan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Ito ang GMA Regional TV News. Ito na ang GMA Regional TV para sa mga maiinit na balita sa Visayas at Mindanao, tulad po ng Rambol sa Iloilo City. At kasama po natin si Sarah Helomen Velasco. Sarah, sino yung mga nagkagulo dyan? Connie, ilang kabataan ang nagrambol sa Barangay Tanzati, Mawa Zone 2 sa Iloilo City. Nahuli pa ang aktual na batuhan. Mayroon ding may bit-bit pang silya at ang iba tila may dalang patalim. Ayon sa mga opisyal na barangay, nasa 10 kabataan ang sangkot sa rambol. Mga taga-ibang lugar daw ang mga tila nagbantang manaksak na mga residente nila. Ayon naman sa pulisya, ilang kabataan sa video ang may record na ng pagkakasangkot sa mga gulo noon. Ipinatawag na ng Women and Children Protection Desk at ng barangay ang 4 sa kanila. Mas pinaigting na ang seguridad sa Katiklan Jetty Port sa Aklan, kasunod po yan ng pagdami ng mga turistang papuntang Boracay. At may ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, kaninang madaling araw naging kapansin-pansin na kaunti lang ang mga turista na dumating sa Katiklan Jetty Port sa Malay Aklan sa bisperas ng Pasko. Pero pagkalipas ng ilang oras ay unti-unti na rin itong dumarami. Paliwanag ng mga otoridad, ito ay dahil alas 8 pa ng umaga nagsisimula ang tuloy-tuloy na flight arrival sa Katiklan Airport at hindi ibig sabihin na kaunti lang ang mga turista na magbabakasyon sa isla ng Boracay ngayong Christmas season. May ilang turista naman na piniling magdiwang na Pasko sa Boracay dahil perfect ang lugar for family bonding. Inaasahan na abot sa humigit kumulang 7,000 mga turista ang dadating ngayon sa Boracay na siya ring naging bilang ng tourist arrivals kahapon. Mapapansin namang isa-isang binubusisi ng
security personnel ng Katiklan Jetty Port ang mga bagahe ng mga turista sa pagpasok pa lang sa entrance ng port. May metal scanner rin na ginagamit upang malaman kung may dalang patalim o anumang pinagbabawal na bagay ang mga turista at agad itong kinukumpiska. Nakaantabay naman ang mga police personnel na nakadeploy sa mga port sa pagsisigurong walang insidenteng katulad ng pagnanakaw na mangyayari, lalo na kung punuan na ang labi ng port. Connie, nakadeploy na rin ang incident management team ng Malaya LGU sa iba't ibang bahagi ng isla upang tiyakin na maging ligtas at matiwasay ang bakasyon ng mga turista dito sa isla ng Boracay ngayong Pasko. Connie? Maraming salamat and advance Merry Christmas, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa ilang pamilya ilang oras bago mag Noche Buena sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, bisperas na ng Pasko pero may mga humahabol pa rin mamili ng panghanda sa Noche Buena. Ayon sa samahan ng mga grocery at supermarket owners and operators, maaari may ilang items raw na wala na sa ibang pamilihan pero mabilis namang mabibili sa ibang mga tindahan. Pagbukas ng supermarket na ito sa Quezon City, may mga mamimili na diretso agad sa mga Noche Buena items. Nauna nang sinabi ng DTI na wala ng panibagong pagtaas sa presyo maliban sa inilabas na Noche Buena Price Guide noong Nobyembre kung saan 102 na items ang tumaas ang presyo pero meron din namang bumaba ang presyo. Ayon kay Steven Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association, maaari may ilang items na out of stock na sa ibang pamilihan. Dito sa supermarket na ito sa Quezon City, halimbawa, ubos na ang isang brand ng hamon pero may mabibili namang alternatibo. Ang ibang seasonal items gaya ng pang fruit salad, maaaring hindi na raw mag-restock kapag naubos na dahil mahirap na itong ibenta kapag lumipas na ang Pasko at Bagong Taon. Hindi raw ibig sabihin na kulang ang supply kung hindi na lang nag-restock dahil baka hindi na mabenta. Kaya payo niya sa mga mamimili pa lang, ngayong mamimili pa lang na Noche Buena ay isabay na ang panghanda sa Bagong Taon. Rafi, paalala natin sa mga hahabol pa na mamili ng kanilang panghanda sa Noche Buena ay maaga pong magsasara ang mga tindahan ngayong araw dahil para bigyan daan din ang lahat na makapaghanda para sa Noche Buena. Rafi? Salamat, Bernadette Reyes. Mga mare at pare, getting ready na ang ilang kapuso at sparkle stars para sa kanilang Noche Buena at holiday ganaps. Ito ang latest. Gaya ng kanilang festive Thanksgiving and Christmas celebration itong weekend, naghahanda na rin ang pulang araw stars na sina Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez para sa kanilang ihahanda ngayong Pasko. Siguro roast beef. At least in my family. And my mom she always has fruit salad in our ref every Christmas. Lechon talaga. Number one, hamon, di ba? Queso de bola. Yan yung mga hindi nawawala kapag Pasko. Extra special ang Noche Buena ni Barbie this year dahil maipagdiriwang nila ito sa kanyang new home. Meron kaming binibiling ham na paborito ng mga magulang ko. At seafood, mahilig sa seafood ang mga magulang ko. So definitely dapat may seafood at ham na nakahain sa Noche Buena. Ano kayang handa ng iba pang sparkle artists for Noche Buena? Siyempre yung fruit salad ng mom ko, yung ako gagawa ako ng rellenong manok ko. Si TikTok Lock host Pokwang magiging busy rin sa kusina. Kasi may mga order ako may mga pa-order ng roasted chicken, mga ubi halaya. So ako lahat ng hands-on talaga doon, kalyos. So kailangan nakatutok talaga ang mamang. Bukod syempre sa Noche Buena, may gift-giving ganap. Hindi pwede talaga mawala yung Noche Buena. Tsaka yung sinasalubong namin yung pag-Christmas na, wow, Merry Christmas! And then, talaga nag-cheers lahat. And, yung mga, yung pag-open ng mga gifts. Yun yung goal ko this year is talagang kailangan Christmas is for family. Sa family get-together naman ni Rocco Nasino, hindi raw mawawala ang games. May mga program kaming ginagawa kasama buong angkan. Nag-isip ako mga games na kakaiba.
Pero fun. Ayun. Para fun, may konting pera-pera. Hiwalay naman daw munang magse-celebrate sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Sa Bicol daw magpapasko si Allen dahil uuwi ang kanyang amang seaman. Basta sama-sama lang kami. Tapos simpleng handaan lang, andyan sila lola, yung mama ko. Saka one thing pa na masaya ngayon kasi andyan si tatay, yung papa ko. Dahil kasama naman si Sofia sa MMFF movie na Green Bones, hindi muna sila babiyahe ng kanyang mommy gaya ng kanilang nakaugalian. This time sa bahay lang kami and malamang isa-celebrate ko yung Christmas season with fans kasi of course yung mga block screenings. It's a golden Christmas naman for Widows War star Bea Alonzo. Sa Instagram, ipinakita ni Bea ang kanyang Christmas tree na napapalamutian ng gold glittery balls and nude bows. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabuti at huminto ang isang motorsiklo bago tuluyang lumaki ang bitak sa daraanan nilang tulay sa Brazil. Ang kumukuha ng video at iba pang tao sa lugar umatras na. Sa kuha po ng drone video, tuluyan nang naputol ang bahagi ng tulay sa may Tocantins River. Ayon sa fire department doon, 2 truck, 1 kotse at 1 motorsiklong na may 11 sakay ang nahulog sa ilog. Isa sa kanila ang kumpirmadong patay habang isa po ang nasagip. Mas pahirapan ang rescue operations dahil tumagas sa ilog ang sulfuric acid na karga ng isa sa mga nahulog na truck. Samot-saring ilegal na paputok ang nasamsam sa isang bodega sa Bulacan. Ibinibenta umano ang mga ito online. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Ito ang bodega sa Santa Maria, Bulacan na ni-raid ng PNP CIDG. Ang laman, iba't ibang klase ng mga paputok na ipinagbabawal ibenta sa merkado. Wala po siyang lisensya or any permit from the government agencies concerned po. So wala po siyang maipakitang dokumento sa atin. Natumbok ng mga otoridad ang bodegang ito makaraang makabili ang mga pulis ng ilang illegal na paputok online na ang pinanggagalingan ang bodegang ito. Nakatago po siya sa isang lugar. Marami pa pong pasikot-sikot and napakataas po ng pader. Humigit kumulang 200,000 pesos na halaga ng illegal na paputok ang nasamsam sa raid. Malalakas po. Pag nasabugan po tayo, delikado po. Lalo na kung ito ay papunta sa tao, sa bahay. Bukod sa plapla, may mga kakaibang pangalan ng paputok dito na delikado umano. Ito, Colonel, ano ho ito? Tuna po yan. Tuna? Opo. Tawag po dito ay tuna. Punong-puno rin ho ng pulbura ito? Opo. Malakas po ito, sumasabog talaga, sir. Lalo na raw ito. Ito po ay Goodbye Philippines, sir. Paputok? Sumasabog po ito. Ibig sabihin, puno ng pulbura ho yan? Yes, sir. Punong-puno po ito. Halos yung laki na ho ng pitchil eh. Yes, pitchil sir. ng tubig. Ang laki. Gaano ho kaya kalakas niyan? Ano ho? Yung piligrong dulot niyan. Yun ang pinag-uusapan. Yes, sir. Ang laki ho. Tumanggi ang suspect na magbigay ng panig. Paalala ng pulisya, kung pwede, wag na sa online bumili para matiyak din ang quality at hindi na madisgrasya pa. Pwede po yung mga pailaw. Okay. Meron po tayong mga bentahan dyan sa May Bukawe. Marami po dyan na regulated po yan at lisensyado po ang mga nagtitinda po dyan. And meron po silang mga permit and license galing sa gobyerno. Wala pa nga ang Pasko at Bagong Taon pero ang Department of Health meron ng mga naitalang nasugatan dahil sa paputok. Nasa 17 na yan as of December 23. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Ang pagdalusada sa fiesta nauwi sa karumal-dumal na krimen. Binawian ng buhay ang 15 anyos na babae sa Oslob, Cebu matapos umanong pagsamantalahan ng 13 lalaki. Balitang hatid ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Malagim na krimen ang naganap sa bahay na ito. Ayon sa PNP, nilapitan ng mga sospek ang 15 anyos na biktima habang nakaupo siya sa Cuartel Heritage Park sa Oslob, Cebu. Inalok ng alak ang biktima at nang malasing, dinala siya sa liblib na lugar sa kapinagsamantalahan umano ng 13 lalaki. Unya, laeng kunog lami.
ano siya nga, dili ako mainom kay mauli ko na mas kuila pa ko kaugma. Ano siya nga, why usom mas kuila na to mga laki ko no. Pila ka bugno? Balbana yung una ko yang kuan ko no. Primero to kuan tulo niya, human ko ninawag murag 13 gyud. 13 ka bug. Ana ko ninawag nga. Dali na mo kay nana sa biktima hon tani. Nana to mga laki. So, to pagkatatada na natulog nahapda ko no siya. December 12, sinamahan siya ng kanyang ina para i-report ang krimen sa mga pulis. Kinabukasan, binawian ng buhay ang dalagita. Titingnan po natin yan dahil ang paalam po kasi ng ating biktima sa kanyang nanay ay siya lamang po ay aalis at kasama yung kanyang boyfriend to attend nga po yung fiesta. So malaki po ang kailangan i-explain po ng kanyang nobyo bakit nangyari po dito sa biktima. Sa backtracking ng CCTV, lumabas na dayo mula sa Dalaget ang mga sospek. 4 sa kanila ang arestado. Edad 18 anyos hanggang 20 anyos ang mga sospek. 2 sa kanila ang magkapatid habang kabarkada nila ang 2 pa. Base na rin po ito sa naging backtracking ng mga CCTV at mga interviews doon sa mga witnesses na di umano itong apat na nasa custody na po ng CIDG at iba pa po ang responsable sa nangyari di umanong panggagahasa dito nga po sa ating minor na biktima. We have yet to check, sir, kung na ay criminal records, but we will work on that. Inihahanda na ng pulisya ang kasong statutory rape laban sa mga sospek. Natapos na rin po, ma'am, yung autopsy, although iniintay po natin yung histopathology result po kung to determine po yung cause of death po ng bata. Luan Merondina ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trahedya sa Tupi, South Cotabato. 7 magkakaanak ang nasawi matapos sumalpok ang sinasakyan nilang van sa isang puno. 2 sa 7 biktima ay menor de edad. Nakaligtas naman ang driver na nagtamo ng mga sugat. Ayon sa pulisya, base sa report ng Super Radio Gensan, galing sa pamamasyal ang magkakaanak nang mawalan ng preno ang sasakyan nila sa bahagi ng Barangay Cebuano. Ginamit ng driver ang handbrake at doon na sumadsad sa gilid ng kalsada at tumama sa puno ang sasakyan. Patay naman ang isang negosyanteng Chinese matapos na pagbabarilin sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Base sa investigasyon, kumakain ng 35 anyos na lalaking biktima nang dumating ang 2 salarin sakay ng motorsiklo. Bumaba ang isa sa kanila at pinagbabaril ang biktima. Agad silang tumakas. Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng 7 tama ng bala sa ulo at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Update po tayo sa lagay ng trapiko sa South Luzon Expressway. May ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, magandang balita sa ating mga motorista na nanatiling light o magaan ang daloy ng trapiko dito sa South Luzon Expressway ngayong bisperas ng Pasko. Sa kabila ng mananakang pag-ulan sa ilang bahagi ng SLEX na nanatiling maluwag ang daloy ng trapiko mula Magallanes hanggang Calamba. 10:56 ngayong umaga nang may maispata ng South Luzon Expressway Traffic Monitoring Center ng mga kambing na pumasok sa expressway na agad nilang inaksyonan. Wala pang 3 minuto ay may dumating na motorcycle unit ng SLEX na mabilis na itinaboy ang mga kambing palabas ng expressway para di makalikhaan ng peligro sa mga dumadaang sasakyan. Nananatiling naka-standby mga emergency units ng SLEX para tumugon sakaling kailanganin. At yan ang latest mula rito sa SLEX Traffic Monitoring Center. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, John Consulta. Bisperas na nga po ng Pasko, tiyak na may mga busy na sa paghahanda para sa Noche Buena mamaya. Oo, sure yan, Mare. Kaya tinanong namin ng netizens, anong bidang handa ninyo mamaya? Sabi ni Ralph Taktay, may papansit canton at Shanghayan daw ang satisfying food niya this Christmas. Very cozy and Pinoy style naman ng hot chocolate at kakanin ni Bless May Palapar para sa Noche Buena. Bonggang handaan naman sa pagsalubong sa Pasko ang ihahain ni Maricel Moral sa kanilang mesa. Mayroon silang spaghetti, fruit salad, fried chicken, ham at tinapay. Wow! Ano sabi naman ni Edward Santos, ang handa nila nakadepende sa handa ng kapitbahay. Ayun, nakakagutom, di ba? Wala mang handa. Ang importante raw para kay Jessica Muahe, kumpleto at walang sakit ang kanilang pamilya.
Yan na raw ang maituturing nilang biyaya ngayong Pasko. Dapat naman, di ba? naman. Sabi nga nila, kahit gaano kapayak ang handa, basta magkakasama ang lahat. Yes. Healthy and happy. Kailangan buo ang pamilya. Yes, ayan. At saka syempre, dun sa mga nagbabudget, huwag na tayo ma-stress ha. Baka yan pa yung ikasakit ninyo. Di ba? Lalo na ngayong holiday season, marami ho ang talagang tumataas ang bilang ng mga nauospital dahil sa stroke, sa high blood, di ba? Basta Kaya hinay-hinay. kahit simple ang handa, basta importante sama-sama and full of Yes. love. Ayan. Spread the love. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Pasko na bukas. Ako po si Connie Season. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carantero. At live mula rito sa La Loma sa Quezon City, Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.